meron lang akong i-flex sa inyo. Ito, short story lang to. Although madadal yung lola nyo, baka hindi to maging short. Hindi ko na sasabihin yung pangalan niya kung sino siya. At ito ang comment niya sa akin doon sa Blue Up. Sabi niya, yung taas ng insecurities, video namin to nung kumakain kaming insimada ni Ate Aska with Ate Tati. Tapos, sabi niya, ang taas ng insecurities mo sa mga anak mo. Kaya ganyan makasagot ang pangalawa mong anak, which is si Ate Aska yung tinutukoy niya. Dahil di mo nirerespeto yung opinion niya. Pansin ko lahat ng videos na kasama yung pangalawa, nagbabangayan kayo. Pansin ko din na never mo pinakita appreciation mo sa mga anak mo. Ayaw mong malalamangan sa mga anak mo, ate. Mga anak mo po yan. Bakit ka ba na-insecure sa kanila? I-correct na din kita. Sabi niya, di po range ang tawag sa doon sa microwave oven po yun. Yun yung naglulutong ha kasi sa range. Ang tawag ko ay range. Sa Japanese ay renji. Ito yung short term ng Japanese na kung saan ay hindi nila tinatawag na microwave oven. Kasi electric yun. So, walang malalaki kasing microwave oven dito. Kaya ang inano nila ay yung denshi renji o yung electric oven, which is pinaigsin nila, ginawa nilang range o renji or ching. Yung iba ching, pag lola, mga tawag nila ay chin lang. So ayun, kinurek niya ako doon sa microwave oven, mali pa. Kasi dito sa Japan guys, range ang tawag o renji sa Japanese. Tapos, okay na yun. Ngayon, sabi niya, ang taas daw ng insecurities ko sa mga anak ko. Sa banda ako nagkaroon ng insecurity sa mga anak ko. To be honest guys, yung mga anak ko, sila pa yung nagsasabi sa akin na sobrang proud sila kasi lahat kaya kong gawin. Kaya minsan, may times guys, halimbawa nagdo-drawing sila Aska, sila Ate Akar, hindi nila pinapakita sa akin. You know why? Kasi mataas ang insecurities nila sa akin. Kasi alam nila, perfectionist ako, perfect akong gumawa. Pag ako yung nag-drawing, kasi minsan nagda-drawing kami sabay-sabay, nagpipainting kami ng sabay-sabay, ay nawawala na sila ng gana mag-painting. Alam niyo kung bakit? Kasi nalalabas ko yung talent ko sa pagpe-painting. So, bakit sila pangit daw yung painting nila? Yung akin ay sobrang ganda. So, may times na hindi na ako sumasabay sa kanila pag nagpe-painting kami. Sila na lang ang pinababayaan ko kasi ayoko magkaroon sila ng paghahambing sa akin na bakit ako ang galing-galing ko na bakit sila hindi. So, ako na yung umiiwas. So, dun yung fact na na-realize ko na malaki ang insecurities ng mga anak ko pagdating sa talent. So, baligtad guys. And then, dun sa sinasabi niya na hindi ako nire-respeto ng mga anak ko, na yung opinion ko hindi ko daw nire-respeto. Actually guys, walang perfectong nanay. Yung mga anak ko, pag kami problema yan, pinapakinggan ko rin sila. Although kasi alam niyo mga nanay, madaldal yan. Syempre, gusto natin nagpapayo kapag once sila ay naghingi ng payo sa atin. So, sinasabayan din natin ng payo na paano maiiwasan yung ganong problema. So, ganon tayo, di ba? Yun yung opinion ko na nanay. Pero, the same time, pinapakinggan ko din sila. So, kung bakit naging ganyan yung pagsagot-sagot sa akin ng anak ko, tapos sa mga hindi pa updated dito sa page ko, bakit daw kami nagbabangayan? Actually guys, hindi bangayan ang tawag doon. Bandingan ang tawag ko doon. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi kung walang ganun si Ate Aska, hindi ko siya pwedeng saklawin sa attitude niya na gano'n na baguhin mo yan, kailangan ipakita mo mabait ka. Hindi pwedeng gano'n guys, kasi kung ano yung kami off camera, gusto ko kahit nakaharap ang camera, gano'n kami. So, hindi bastusan ang tawag doon. Ang tawag ko doon ay connection. Kino-connect ko yung aking relation sa kanila. Kasi ganito yun guys. So, sabi sa inyo, hindi to short story, magiging long story to. Kasi nung bata pa sila Akari at sila Ate Aska, si Ate Tati pa lang ang teens that time. So, napansin ko si Ate Tati, pabalang sumagot sa akin, guys, super seryoso akong nanay, super strict. Kaya nga yung panganay kong si Kuya Glenn ayaw dito kasi sobrang stricto ko talaga magpalaki ng anak. Kasi bawat detail, tinuturo ko yung does and doesn't. Even manners guys, gusto ko marunong sila magpasalamat, marunong sila mag-sorry, gusto ko marunong sila mag-appreciate, even small things. Tinuturo ko yan sa mga anak ko. Kasi hindi yan yung tinuturo sa atin sa Pilipinas, hindi natin yan naaral, hindi ko yan natutunan. Hindi natin yan natutunan sa mga eskwelahan, di ba, na dinidikdik sa atin, unlike dito sa Japan. From kinder to high school, dinidikdik yan sa utak nila na maging ma-appreciate ka sa bawat bagay na meron ka. Even yung small things na nakikita mo sa paligid mo, ang ganda ng binigay ng Panginoon. Thank you, Lord. So, yun, na-appreciate mo na yun. Sa atin, hindi, di ba? Hindi natin na-appreciate yan, guys.
hindi natin yan natututunan nung bata tayo at hindi masyadong naituturo ng ibang magulang. Ganon din ng mga guro dito kasi ang number one nagtuturo dito talaga yung mga eskwelahan. Sa kanila inatang kasi alam nyo kung bakit naniniwala kasi yung mga parents na mas mahaba ang oras ng mga anak nila na nasa eskwelahan kumpara nasa bahay. Kasi syempre yung mga parents dito nagtatrabaho sa umaga, pagdating gabi, kakain na lang, matutulog na lang yan. So wala na silang time para magturo pa ng ganung asal. Kaya eskwelahan mostly ang nagtuturo niyan sa mga kabataan. So eto na, nabalik tayo kay Ate Tati. Nung nagtinsan si Ate Tati, since mahilig siya sa mga Philippine social media, mahilig siya sa mga tawag dito, yung mga palabas nila Vice Ganda. Syempre nakita niyo sa Vice Ganda, 'di ba? Yung parang pabalang. Ano sa ka pupunta? Wala, dito lang ako sa bahay. Yung simple lang nakabihis. Alimbawa yung kumain ka na, pero ang isasagot sa iyo yung hindi pa kumain. Yung alam niyo yung lahat ginagawang joke. So, ganun si Ate Tati before. So, lagi kami nag-aaway. Sabi ko, parang barkada mo lang kausap mo nanay mo ko, ganun ako lagi. So, syempre, ang mangyayari, lagi ko siyang napapagalitan. Ang tendency, yung anak, kapag ka madalas mong mapagalitan na ganun, iiwas na sa'yo para kausapin ka. Kasi ang feeling ng magiging anak mo, lahat na lang nasasabihin ko, may kontra ka, lahat na lang. Yung feelings niya na maging masaya siya dun sa ini-express niya, hindi na nagiging masaya, nagiging parang kontrolado yung emotion nila. So, dun ko na-realize, guys, na ayaw na makapag-usap sa akin ni Ate Tati. Ayaw niya akong kabanding. Halos wala siya sa bahay. Mula nung natuto siyang makapagbarkada, makapagkaibigan mostly, nasa labas na siya. So hanggang sa nagdalaga siya, hanggang sa nagtrabaho, hindi niya ako kasamang binabanding, guys. Doon ko na-realize yung masakit as a magulang kasi nung bata sila, ikaw ang kasama ng kalaro, kumakain kayo sa labas, pumapasyal. Pero nung naging teens na siya, iba na yung gusto niyang kasama. Which is minsan namimiss mo na dapat ako yung barkada na ito, bakit iba na yung gusto niyang barkada? So, ang ginawa ko, guys, hindi anak ko ang binago ko. Ang binago ko ay ako. Alam niyo kung bakit? Kasi iba na yung panahon ngayon. Sa panahon natin nung araw. Kasi nung araw, wala naman tayo social media. At the same time, ang mga nanay nun, bungangera, palamura, namamalo, 'di ba? So lahat ng bata na kasi edadan ko o yung mga past na mas matatanda pa sa mas takot sa magulang kasi nga wala pang social media, wala pang gadget. So madali pang kontrolin ng bata unlike now, guys. Hindi na mabubuhay ang bata nang walang social media, walang cellphone, 'di ba? So, ang nangyari, guys, hindi ko binago yung anak ko. Ang ginawa ko, binago ko yung sarili ko. Ako yung sumabay sa level nila. Kung ano yung gustong nilang paraan ng pakikipag-usap, sinabayan ko. Kaya naging ganun ako sa mga anak ko. At nakita nyo naman, ngayon sa mga vlog namin, kasi ayoko magpakapeke, guys. Kung ano kami sa personal, yun kami sa camera. So, hindi ko pinipilit na magbago si Aska o magpakitang mabait siya sa camera kasi ganito sa Japan, kung palamura sila sa personal, palamura sila sa camera. Kung bastos sila sa personal, bastos sila sa camera. So ganun sa mga Japanese, walang fake dito, guys. Unless yung mga idol talaga ng mga yung mga kailangan magpa-cute. So syempre, pero kung mga artista dito, kaya masarap maging artista dito, guys, kasi kung ano yung personal mo, yun ang pwede mong ipakita dito sa camera. So, dun ka makikilala. So, ganun ang gusto ko. Ayoko na may pagkian sa amin. Kung nagagalit kami sa personal, nagagalit ako sa camera. So, yun na nga yun, guys. In short, hindi na siya in short. So, ayun na nga, ako ang nagbago para sa mga anak ko. Kaya, makikita nyo sa mga vlog namin, ako yung sumasabay sa kanila na parang kaibigan ko lang silang kausap. Pero makikita nyo, di ba? Nakikijoin na sila sa akin, nakikipag-usap na sila sa akin, at ang the best, guys, kapag may problema sila, sa'yo na sila magsasabi, hindi na sa ibang tao. Kasi kung uunahan mo lang silang pagalitan kapag ka sila ay may problema, merong syempre ang mangyayari, hindi na nila ikukwento sa iyo yun. Mas gugustuhin nilang ikip yun or ikwento sa ibang tao, which is ang sinasabi ko sa kanila, kapag may pinoproblema kayo, huwag kayong magkukwento sa iba. Alam niyo kung bakit? Ito lang ang lagi ko payo sa kanila. Kasi, ang ibang tao na akala mong close na close mo, o yung kaibigan mo na yan, o kahit sinasabi mo pang pinakamalapit na malapit sa'yo, once na yan ay meron kang nagawang isang pagkakamali, ibabackfight ka niyan. So, yun lang ang lagi kong remind sa mga anak ko. Ang pagkakatiwalaan nyo lang, it's either nanay mo, tatay mo, o kapatid mo. Kasi, depende rin sa kapatid yan, kasi may mga kapatid na kapag ka nag-adult na, may mga walang yang kapatid din. So,
ang nanay kako ang number 1 na magpo-protect sa inyo. So ayun guys, ako yung sumabay talaga sa mga anak ko kung bakit ganun sila makapag-usap sa akin, kasi ginusto ko yun. Kasi yun yung paraan ko para kumonekta sa kanila, yung connection para magkaroon ako ng relasyon sa kanila. So yun yung naging solusyon ng lola nyo. Kaya kung nagbabangayan man kami sa aming video, yun po ay paraan ng pag-connect ko sa kanila. So ginusto ko po yun. Kaya hindi yun bastusan guys, kasi kung respeto, meron ako niyan. Respeto ko sa mga anak ko at meron din silang respeto sa akin. Pero once na sumobra na sila guys, kilala nila ako, walang makakapagsalita sa kanila kasi syempre gumaganon din tayo, di ba? Oo. Pero that time, walang pwedeng magsalita. Pero pag ako nagwala, guys, kilala nila ako. Kaya, may limit lang din yung, namin, yung argument namin o yung bangayan namin. Lalo na si Ate Aska. Kasi si Ate Tati, sobrang bait niya. Dahil nag-adult na siya. Pero, si Ate Tati noon parang si Ate Aska din before. Pero nakita nyo naman, nagtiteens kasi yan eh. Kaya naiintindihan natin yan. Teen stage na yan, ganyan talaga sila. Pero once na nag-adult yan guys, magmamature ang isip nila. At marirealize nila someday yung mga sacrifice mo as magulang, yung mga tinuro mo, yung mga pinayo mo, lahat yan marirealize nila someday. Kaya minsan yung mga anak natin, pinagsasabihan man natin, at bumabackfight sila, okay lang yan, ay nakaka-stress talaga yan guys. Pero para sa kanila kasi yun, kaya kailangan idikdik natin yun talaga, yung mga payo natin at yung mga yung mga kagustuhan natin sa kanila na natutunan nila. Pero someday marirealize nila yan, katulad ni Ate Tati. Tingnan nyo, lagi yan nagpapasalamat sa akin kasi yung mga small things na nire-remind ko sa kanya before, ngayon niya lahat yun na-appreciate, maliit o malaking bagay. Kung hindi ka luma dito sa aking page, hindi mo talaga ako magigets, hindi mo talaga kami magigets, kaya eto yung paliwanag ko sa iyo. So yun lang.